Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ay bukal ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang bukal ng pagpapatawad. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang bukal ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa paikinabang namin sa salo-salong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli. At sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang luwayway. Darating siyang walang pagsala. Tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig niyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ng naisip, kalakip ng paghahain.
Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya't kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaki na pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa namay publikano. Tumindig ang pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya ay katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano na nakatayo sa malayo ay hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kung akala natin lahat ng dasal pinakikinggan ng Diyos, nagkakamali tayo. Hindi lahat ng dasal pinakikinggan ng Diyos. Merong isang dasal na hindi pinakikinggan ng Diyos. At ito yung dasal ng isang mayabang. Sa ating ebanghelyo, nagbigay si Jesus ng talinhaga ng 2 taong nagdadasal sa templo. Yung isa pinakinggan, yung isa hindi. Ang hindi niya pinakinggan yung dasal ng pariseyo na nagmamayabang ng lahat niyang nagawa para sa Panginoon. Pakiramdam niya, siya ay matuwid. At yung ibang tao, hinahamak niya. Kaya nga, umakyat sa ulo niya lahat ng mga nagawa niya sa Panginoon. At dinitalye niya isa-isa, in-enumerate lahat ng mga ginawa niyang mabuti. Pakiramdam niya, banal na banal siya. At ang pakiramdam niya sa ibang tao ay mga makasalanan. Tandaan natin ito. Pagka nakaramdam tayo na mas banal tayo kesa sa iba, kung diyan sa upuan mo ngayon, nararamdaman mo, mas banal ka kesa diyan sa katabi mo, mag-alala ka. Palatandaan yan na hindi ka talaga banal. Ang isang banal na tunay,
hindi niya nararamdaman na mas banal siya kesa sa iba. Bagamat umaangat ang antas ng kanyang pagpapakabanal, pero ang tunay na banal hindi nakakaramdam na mas banal siya kesa sa iba. Kaya nga yan ang palatandaang ibinigay sa atin. Pag pakiramdam mo, mas banal ka kesa sa ibang tao, yan ay senyales na mas malayo ka sa tunay na kabanalan. Ang tunay na banal, nararamdaman niya pa rin ang kanyang karupukan. Nararamdaman niya na kaisa ang ibang tao ay nagpupunyagi siya upang umangat pa sa kabanalan. Kaya nararamdaman niya na kaisa niya ang lahat sa karupukan na nararanasan natin. Sa madalit sabi, ang tunay na banal, ang isang senyales, yung kapakumbabaan. Yung publikano sa ating talinhaga, bagamat siya'y makasalanan, ang mga publikano, sila yung mga tax collectors. Marami sa kanila, kabilang na itong nasa talinhaga, sila yung mga mandaraya sa paniningil ng buwis. Yung pera, lapitin sa tukso. Kaya nga kung ang trabaho natin may kinalaman sa pera, mag-ingat tayo. Kasi yung isang banal na tao pwedeng maging corrupt dahil sa pera, pag nasilaw sa pera. Kaya naman yung mga publikano, gano'n ang reputasyon nila. Mga corrupt, mga mandaraya, mga nagnanakaw. At yung publikano na ito na nagdadasal sa templo, aminado siya sa kanyang karupukan, sa kanyang pagkamakasalanan. Kaya nga hindi man lang siya makatingin doon sa dambana. Hindi katulad ng Pariseo, talagang nakatingala sa kanyang kayabangan. Pero yung publikano, nakayuko, nahihiya, tumingin sa dambana. Dinadagukan lang niya yung dibdib niya. O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Tayo rin sa simula ng misa natin, dinadagukan natin yung dibdib natin. Pagka dinadasal natin yung inaamin ko sa makapangyarihang Diyos na ako'y nagkasala. Kaya yung pagdagok sa dibdib, yan ay isang kilos na nagpapahayag ng pakumbabang pagsisisi sa ating kasalanan. Ito rin ang iniimbita ni Propeta Oseas sa unang pagbasa natin sa Israel. Magpakumbaba na magsisi sa kasalanan. Magbalik loob, huwag magmayabang, huwag magmataas. Dahil kailanman hindi kinalulugdan ng Diyos ang isang mayabang. Kahit marami ka ng donasyon sa simbahan, kahit araw-araw kang nagsisimba, kahit lahat ng activities nandyan ka, hindi ibig sabihin banal ka. Baka mas banal pa yung mga hindi nakakasimba, pero nagsisisi, nagpapakumbaba. Pwedeng mangyari yon na mas banal pa yung mga hindi nagsisimba kaysa yung mga nagsisimba. Kasi yung mga nagsisimba, umakyat na sa ulo yung kayabangan. Akala niya, yung kabanalan niya, bunga ng kanyang lakas. Ang kabanalan, regalo ng Diyos sa atin. Nagiging banal lang tayo dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya kailanman ay wala tayong karapatang magmalaki. Panginoon, ang galing-galing ko, ang banal-banal ko, hindi ako katulad ng iba dyan. Hindi ako katulad nitong katabi ko. Mas banal naman ako dyan, Panginoon. Pagka ganyan yung disposisyon natin, punong-puno tayo ng sarili natin, palatandaan niya ng kayabangan, pagmamataas,
na ang panalangin hindi dinidinig ng Diyos. Samantala, ang isang mapagpakumbaba, punong-puno ang puso niya ng Diyos. Kaya naman kahit siya'y may karupukan, kahit siya'y may kakulangan, kinalulugdan siya ng Diyos dahil nagpapakumbaba siya at humihiling sa Panginoon na siya ay tulungan, makaahon sa pagkamakasalanan. Sana ang dasal nating lahat ay maging dasal ng isang pakumbaba. Sana lahat ng dasal natin ay yung panalangin dinidinig ng Diyos. Hindi yung dasal na hindi pinakikinggan ng Diyos, yung dasal ng isang mayabang. Taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba, humaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakababang panalangin sa mga kahilingang ito. Ating itugon, padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga yumao naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit at mga may pinagdaraanang mabigat sa buhay. Ipagdasal din natin ang intensyon na mga kapatid nating nag-aalay ng misa sa pagdiriwang na ito. Panginoon, tulungan at turuan mo kami na ang aming pagpupunyagi na maging banal ay huwag mauwi sa pagmamataas. Lagi mo kaming turuan ng pagpapakumbaba at nawa ang bawat isa sa amin ay magtulungan upang sama-sama naming maabot ang kabanalang nais mo at kinalulugdan mo sa amin. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Blessed are the Lord. Blessed are you, Lord God, Lord, yes, of course. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo'y aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama ng may kapakumbabaan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalang ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Sesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na paikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob
ng lagi naming ipinagdiriwang sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.